Doc, bilang anthropologist po, isang anthropologist na nag-aaral po ng kultura no, at pamumuhay po ng mga tao, paano mo ilalarawan ang New Year ng mga Pinoy? Para sa mga Pinoy, isa ang New Year sa pinakaimportanteng event sa buong taon. Kasi ito ang panahon na nagtitipon-tipon ng pamilya, may mga family reunions, tapos sama-samang kumakain, kung hindi man nung medianoche, kinabukasan. Ano? Traditionally nung medianoche, pero dahil marami nang nagtatrabaho, so January 1, magtitipon-tipon. Tapos, so makikita natin centered sa family ang New Year celebrations ng mga Pilipino. So reflective ito ng pagpapahalaga natin sa ating pamilya at sa ating pagkakamag-anak. Pero may ilan po, talaga namang pag New Year, talagang all out ang celebration, 'di ba? Makikita mo nga even doon po sa mga bumibili ng paputok, talagang binabudgetan nila yan ng 5,000, minsan 10,000. Meron pa kaming na-interview minsan 50,000 para sa sa paputok, ano? Bakit po kaya ganun? Mas binibigyan pa ng halaga yung celebration ng Pasko at iba pang okasyon. Um, Maraming factors. Ang isang factor, syempre, pag Pasko kasi, primarily pinagdiriwang ng mga Kristiyano, pero pag New Year, lahat ng relihiyon. Oo. So pati Muslim, pati yung Iglesia ni Cristo na walang konsepto ng Pasko, nagsasama-sama at pinagdiriwang ito. So wider ang reach ng New Year celebration. Pero yung paggastos, naging tradisyon na yung ang paputok kasi pang taboy sa masasamang espiritu. So yung iba, pinagpapatuloy yung tradisyon na yon. Pero napapansin ko rin medyo nababawasan na rin ito dahil pinagbabawal ng maraming LGU. Tapos yung mga concerned na rin sa usok, sa pollution, umiiwas na rin sa ganito. So mas gusto na lang nilang manood ng fireworks display sa ilang mga plaza at mga commercial areas. Oo, yung mga LGUs naman nagpe-prepare na sila ng mga ganun ngayon. Naalala ko, well, I've been in the industry for almost 3 decades, 30 years. Nagsimula po ako sa morning show. So, napakahalaga. Pag morning show at live show ka, January 1, dapat lahat present. So, pagpapasok ako noon, naalala ko, papasok ako ng alas 3 ng madaling araw, alas 4, kasi 5:30 yung programa na talagang zero visibility. Napakahirap pumasok, napakadelikado. Pero na mga nakalipas na taon, hindi na ganun kalala. But because nga, mga kapatid, mas mas controlled na po kasi yung mga paputok. Pero, sabi nyo nga, na-mention nyo na, mahalaga yung maingay, pampaingay Tsaka itong fireworks display, mga kapatid, kasi nga, pantaboy ng masamang espiritu o ng malas daw sa pagpasok ng bagong taon. Pero, Prof, saan ba talaga nag-ugat yung ilan sa mga tradisyon natin tuwing medianoche, tulad ng yung talagang kahit na medyo tight na yung budget, pinipilit na makompleto itong mga bilog na prutas. Tapos, minsan, yung pagsusuot ng mga polka dots. At sa dami ng tradisyon na ginagawa natin, ito ba'y talagang likas nagsimula sa Pinoy or iilan lang yung nagsimula sa ating mga Pilipino? Karamihan sa mga ginagawa nating ritual tuwing bagong taon ay mula sa iba't ibang kultura. Malaki dito mula sa Chino, kasi sila rin naman nag-imbento ng paputok, pero meron pa ring unique sa Pilipinas. Una yung kahit yung klase ng pagpaputok natin, parang mass movement kahit sa ang kalsada, hindi tulad sa halimbawa sa West na nakaipon lang sa isang lugar. Ikalawa, yung napansin ko na isang kaibahan yung pagtalon. Tuwing Talon na, 12 na. 12 midnight na, talon na kayo. Sasabihin sa mga bata, talon na kayo, talon na kayo. Ang modernong, hindi naman moderno, ang nakagis na nating explanation doon para tumangkad. Pero actually, ito ay simbolikong pagtalon mula sa isang yugto,
yung nakaraang Another taon tungkol papunta sa bagong yugto. Yun yung original na kahulugan noon, ano? Oo. Yung isa ring nakikita kong medyo unique sa Pilipinas, yun nga yung pagbabawal ng pagkain ng manok. Oo. Nabanggit mo yung paglipad ng Oo, kasi may pakpak. pakpak. Pero isa rin yung ang manok daw kasi yung Ay, nag-i-scratch, isang kahig, isang tuka. Oo. So maghihirap ka pag ganyan, ano? Oo. So hindi ko nakita 'yon sa mga ibang kultura. Mukhang Oo. paghalo ito ng mga dati na nating paniniwala kasi may ganyan din paniniwala sa debing, naglalagay ng manok sa ibabaw ng sisiw, sisiw. sa ibabaw ng kabaong kasi yun nga nagkakahig siya. So, tapos yung pagtalo naman, nakikita rin natin yan sa ritual ng mga bagong, mga babae na nagkakaroon ng unang dugo nila, tumatalon sa hagdanan. Oo. So, ito ay parang mga katutubong practice na nailipat natin sa bagong taon. Yung pong maingay na pagsalubong, paputok, torotot, ayan. Saan ito nanggaling at ano yung sinisimbolo po nito sa ating kultura? Mukhang yung pag-iingay, paputok, torotot, yung tatay ko nga noon, palanggana, yung kanyang Kaldero. kaldero, ganyan. Mukhang ito ay shared sa iba't ibang Southeast Asian at East Asian cultures. Ginagawa rin yan ng mga Pilipino noon kapag may eclipse. Kasi sinasabi na kinakain nilaho yung yung buwan, kailangang iluwa, so kailangan mag-ingay. So ito ay shared na tradition, hindi ko masasabing hiniram natin, maaring kumon ang pinanggalingan. So ang kahulugan nga nito ay itaboy ang mga masasamang karanasan sa nakaraan at sana hindi na ganito sa bagong taon. Naku, posible kaya yung ay pinapanawagan na total ban sa mga paputok? Katanggap-tanggap kaya yan sa ating mga Pilipino? Lulungkot ang bagong taon ng marami. Sa tingin ko mahihirapan pero why not talagang gawing effort, kasi alam naman natin talagang merong mga panganib sa paputok dahil sa maraming illegal, yes. Kasi kung kung nare-regulate naman, kung safe naman ito, walang problema. At saka kung meron ding gumagawa ng maayos, hindi yung mga bata, kahit sino nagpapaputok. So natutuwa ako sa efforts ng ilang LGU na i-regulate ito. So hopefully unti-unti mawala yung laganap, pero siguro may mga chosen places kung saan pwedeng magpaputok. In a way, meron din naman na natututo ng mag-adapt or alternatibong pamamaraan ng hindi lang naman ang paputok ang pwedeng kung pananiniwalaan nating magtaboy ng masamang espiritu, 'di ba? Ang naman doon, ang point naman doon is maingay. Di torotot. Torotot or malakas na speaker. Yeah. Ayan, 'di ba? Mabili sa raon na ang mga speaker ngayon. Yung iba, yung mga sasakyan nila, mga tricycle, lalagyan ng mga lata-lata na hinihila tapos nag-iingay. Although mausok din yun dahil sa emission ng tambucho. Pero tama ka, may iba't ibang pamamaraan naman. So dapat maging creative din tayo do sa mga pamamaraan. Okay. Bawal. Ilan pa sa pagbabawal? Ito naalala ko, bawal magwalis. Magpautang. O maglabas ng pera sa bahay pag medianoche, bagong taon. Yes. Actually, naalala ko noon, sigurado mo bang may laman yung yung bulsa mo? Tapos tinitingnan natin, wag barya, dapat kasi barya-barya na lang ang mangyayari sa'yo pagdating ng 20 ng susunod na taon. Tama. Yung pagwawalis ay kasi kadalasan ay papalabas ang pagwawalis. Ay nailalabas daw ang swerte. So pansamantala man lang sa panahon ng hating gabi ng New Year, wag magwalis. Wala namang problema doon. Tapos madumi naman talaga kinabukasan dahil yung mga usok, mga kung ano pang kalat, mga binukas na regalo, talagang makalat. So kinabukasan mo na 'yang gagawin. Yung mga iba naman na magpautang. Ba't may mga utang ba naman? Kasi ang paniniwala, ang ginawa mo sa unang araw ng bagong taon o kaya yung midnight before it,
mangyayari yan ng buong Buong taon. taon. So, buong 2026, Ka- uutangan ka. Buong 2026, lalabas ang iyong pera na ayaw natin. I think pwede naman gawin. Pag kunwari, talaga di mo matiis, bukas ka na lang mangutang Oo nga, pagkatapos oo. ngayong araw. Di ba? Pero saan nagmula yun? Sa aking palagay, ano rin to baka nakuha natin sa mga negosyanteng Chino na kasi sila ang maraming pamahiin tungkol sa negosyo na wag man lang sa araw na ito kung Na-adapt mangungutang na ka natin sa iba. kanila, Oo. no? Oo. Bakit kaya po gano'n? Napakalakas ng paniniwala ng mga Pilipino pagdating sa swerte tuwing bagong taon. Yan ba ay may kinalaman hindi sa kultura pero yung estado ng buhay o estado ng bansa na kakapit ka sa kung ano man, kung harmless yan basta tingin mo or may paniniwalang suswertihin ka, kakapitan mo. Palagay ko pagsasalubong ng dalawa. Isa ay yung tradisyon kasi may konsepto tayo ng kapalaran na nakaguhit na sa ating palad ang ano yung mangyayari sa ating buhay. Pero gusto nating alpasan yung masamang kapalaran at dito tayo nagtataboy nga ng masasamang espiritu, nagpapaputok para magkaroon ng swerte. Pero isa rin, mapapansin natin ang talagang humahawak sa mga ganitong paniniwala, yung talagang nangangailangan ng swerte. Dahil buong taon, tingin nila ay malas sila. Nasa kahirapan sila, hirap sila na maghanap ng hanap buhay. So kakapit at kakapit sila sa anumang paniniwala na magbibigay sa kanila ng pag-asa na, hindi, magbabago ang aking kalagayan itong darating na taon. So, anong sinasabi nito tungkol po sa ating pananaw sa buhay at kinabukasan? Ang mga Pinoy medyo pa rin ayokong gamitin yung term kasi madalas abuse yun, yung resilient Oo. na sanay na tayo sa kahirapan pero optimistic pa rin tayo sa hinaharap. Tuwing may survey, ano ang pananaw mo sa darating na taon, positibo pa rin ang sinasabi ng mga Pilipino kahit na maraming dinaanang problema ang ating bansa, umaasa ako na mas maganda ang ating hinaharap. Pagdating po sa, paingay, 'di ba? Yung mga pailaw natin, hindi rin pwede, maiwan yung inihahanda, yung sa medianoche, para pag marami kang handa, Mas masagana. mas masagana ka sa buong taon. Yes, So, oo. bakit mahalaga na masagana nga ang handa sa pagsalubong ng bagong taon? Alalahanin natin nung unang panahon, hindi naman talaga common sa mga Pilipino na maraming kinakain sa pang-araw-araw. So meron mga special na okasyon tulad ng Noche Buena pag Pasko, Medianoche tuwing hating gabi bago magbagong taon, diyan lang talaga magarbo at pati pala piyesta, Piyesta. Yung tatlong yan. Oo. Diyan magarbo at sasabihin nila, ngayon lang naman yan. Oo. So wag mo nang ipagkait. Kait. Diyan mo rin maririnig, Prof, yung talagang, yung mga kwento na may aalagaan silang baboy Ay, nako. na talagang isasakto or talagang sinadyang alagaan yan dahil kakatayin yan pagdating ng Pasko or Oo. bagong taon or fiesta nga po, no? Kawawang baboy. Oo nga, oo nga. Pero ibig sabihin, pinaghahandaan Oo, talaga talagang yun. paghahanda. Oo. At kahit sinasabi nating naghihirap yung pamilya, mag-iipon sila para maipamala sa kanilang mga anak ang masarap na pagkain sa medianoche. Yung pagdiriwang po natin ng bagong taon, naiiba ba or may kaibahan ba sa iba pang nasyon? Merong kaibahan sa mga little bits and pieces ng mga practices. Tulad nga ng sa lahat ng bansa sa buong mundo, nagpapaputok naman. Aha. Pero Fine. nakatipon, mapapanood mo nga sa TV yung mga paputok kung sa tulay, kung sa building, ganyan. Pero sa atin, all over. Kaya nga paglalakad ka sa kalsada, iwas-iwas ka, baka maputokan ka. So, doon tayo medyo naiiba. Yung iba, pinupuri yun na, hindi lang kayo passive na participant, lahat ay lumalahok.
Pero sa isang banda may mga panganib naman. Naalala ko noon nung lumalaki po ako nung bata pa, sinisiguro na laging sa bahay nagse-celebrate. Mhm. Pero makita mo, nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na tumira sa ibang bansa, hindi naman mahalaga sa kanila na nasa bahay. Pero tayo, parang gusto natin as much as possible sa bahay i-welcome ang bagong taon. Mhm. Tulad ng binanggit ko kanina, napaka-importante sa atin yung pagsasama-sama. At yun yung symbolic na reckoning na ginagawa ito sa Medianoche. At parang umaasa na buong taon tayo pa rin, maano pa rin tayo, no? Close-knit pa rin tayo. Nabanggit mo kanina yung mga malagkit na kakanin. Oo, yes. Yun din yung isang sinisimbolo nito na ano pa rin tayo, kahit nagtatrabaho ka na sa ibang lugar, pero pagdating ng bagong taon, magkakasama sana tayo. Paano po nagiging salamin nito ng pamilya at komunidad yung pagdiriwang po ng bagong taon ng mga Pilipino, Professor? Malinaw na malinaw yung pagiging salamin nito sa mga values natin na may kinalaman sa pamilya. Ibig sabihin, hinahangad natin na ang pamilya ay buo, hindi nag-aaway-away, magkakasama, at sana sa buong taon yon. Tapos, dahil sa family reunions, nakikilala natin ang ibang kamag-anak na halimbawa, dadalaw ang mga apo, pamangkin, mga iba pang kamag-anak, at nakikilala ng mga bata sino yung mga kamag-anak. So, ito ang isang refleksyon ng kahalagahan ng bagong taon para sa kulturang Pilipino. Pero Prof, sa paglipas po ng panahon, alin doon sa mga tradisyon po ang nagbabago at alin yung nananatili? Meron na bang malaking pagbabago? Sa aking palagay, hindi malaki yung pagbabago, mas mga surface na pagbabago. Tinitignan ko kanina yung report sa Divisoria tungkol sa mga torotot na makukulay na plastic. Inaalala ko ng bata ako, yung mga torotot, yari sa mga film ng mga pelikula. Yes, oo. Yung blue, di ba? Tapos may feather pa yan. Oo, yung mga Feather ganon. na isa. May mga nagbabago, parang package na para sa atin. Tapos yun ngang minsan yung mga pagbabago nakakalito, yung binabanggit nga natin yung mga bilog na prutas, may nagsasabing 12 at yun yung traditional talaga kasi kumakatawan yun sa bawat buwan sa isang taon. Pero may magsasabing 13 para mas sobra pa kesa sa masaganang buhay. May nagtitipid sabihin, 7 lang kasi 7 days in a week lang. Parang araw-araw. Nagkakaroon ng pagbabago-bago ng paniniwala sa bawat pamilya. At minsan nakakalito kung alin talaga susundin. Pero ang importante yung ano yung sarili mong paniniwala. Kayo ba, Doc? May ginagawa ba kayo? Kami, family reunion. Naglalagay din ako ng prutas. Nakaugalian, kahit hindi ka naniniwala sa mga bagay na ito. Nanonood na lang ako ng nagpapaputok. Hindi ako nagpapaputok. Yung mga countdown, di ba? May makikita ka naman yan sa television, mga kapatid. Ako, noong nagsisimula, lahat pa naniniwalaan. Influensya talaga. At the end of the day, pag nag-mature ka na, naisip mo na, teka, practical ba itong ginagawa ko? Kaya ako natuwa nung sinabi, yung fruits, na pwede naman pala isang klase. Kasi may mga fruits na pipilitin mong 12 klase, kahit di mo naman kinakain, nasasayang. At napakamahal pa. Kaya nung sabi, 12 kahit basta bilog, kahit isang klase, pongkan. Okay yun. Lahat, I'm sure lahat makakain nyo yun. Diba? Walang masasayang yung mga ganong bagay. Dok, siguro ano pong maganda, Professor, na paalala, yes, nandyan ang tradisyon. Talagang nakagawian na po natin ginagawa. But paano natin babalansehin? At the end of the day, ang mahalaga ay kung paano talaga natin isasabuhay or haharapin ang hamon. Wag naman lahat hamon or kung ano man ang ilalatag ng panahon sa ating buhay sa darating na 2026.
Yeah, yung mga tradisyon na ito ay ipinagpapatuloy natin bilang respeto sa ating mga ninuno dahil silang nagpasa nila sa atin nito at parte ito ng pagiging Pilipino natin. Pero hindi dapat alisin yung yung mga importanteng aral. Halimbawa, kinakailangang mag-reflect. Ano bang naging buhay mo nung nakaraang taon? Ano bang naging problema mo na dapat mong maigpawan? Ano yung mga naging kakulangan mo? Ano yung mga naging kabutihan mo na dapat ipagpatuloy? So yun ang medyo kulang tayo dito sa reflective aspect, ano? Kasi maraming gumagawa ng New Year's resolution pero paulit-ulit naman yung resolution. Tapos bagamat maraming Pilipino naniniwala sa swerte, sabayan ng kilos, hindi puro aasa lang tayo sa kapalaran. Siguro ito yung mga importanteng bagay na hindi dapat kalimutan. At isang importanteng binanggit nung isang nag-message ay patuloy na magdasal at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating dinadanas sa nabiyaya sa ating buhay. Marami pong salamat for making time for really coming to the studio. Dr. Nestor Castro, professor po siya ng antropolohiya sa UP Diliman. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.